Ang premise ng kwento ay itinakda sa paligid ng isang suburban town na pinangalanang Chester's Mill. Sa unang tingin, mukhang normal na lugar ito ngunit ang susunod na mangyayari ay magugulat sa tahimik na maliit na bayan na ito. Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa isang hindi lokal na nagngangalang Barbie. Nasa kakahuyan siya naglilibing ng bangkay ng isang lalaki. Iminumungkahi ng nasugatan na noo ni Barbie nang nakipag-away siya sa namatay, ngunit hindi alam ang dahilan ng pagpatay. Sa hapon, papaalis na si Barbie mula sa bayan nang madaanan niya ang kotse ng sheriff. Kinakabahan siya na lalong nagpalihis ng kanyang atensyon mula sa kalsada. Nang tuluyang mawala sa kanya ang mga pulis, ilang baka ang humarang sa kanyang daraanan. Inilihis ni Barbie ang kotse at dumaong sa bukid kasama ng mga baka. Umiikot ang kanyang sasakyan ngunit lumabas siya nang hindi nasaktan. Lumipas ang ilang segundo bago tumama ang bayan ng lindol, nanlamig ang mga tao sa pagkabigla habang malakas ang pagyanig ng lupa. Pagkatapos, biglang may bumagsak mula sa langit sa harap ni Barbie at tumahimik ang lahat. Ang isang baka ay nahuhulog sa lupa pagkatapos na hiwain sa kalahati ng anumang bagay na nahulog mula sa langit. Sinisiyasat ni Barbie upang matuklasan ito ay isang hindi nakikitang pader. Napakatalim nito na pinutol pa nito ang mga bahay na nahawakan nito. Lumapit kay Barbie ang isang teenager na nagngangalang Joe, para tingnan kung ayos lang siya. Nagulat din siya sa kakaibang hindi nakikitang pader. Kasunod nito, ipinaalam sa sheriff at deputy na si Linda na ang supply ng kuryente sa buong bayan ay naputol. Patay ang mga linya ng telepono at hindi rin gumagana ang internet. Para bang lahat ng satellite connection ay nawala ng sabay-sabay. Pagkatapos, ang isang eroplanong lumilipad sa ibabaw ng bayan ay bumagsak sa hindi nakikitang hadlang, na nagpapatunay na ito ay talagang isang simboryo at hindi lamang isang pader. Ang sumusunod na pagsabog ay nagdudulot ng panik sa mga tao. Sa istasyon ng radyo, sinusubukan ng isang DJ na nagngangalang Phil, at kanyang assistant na si Dodie, na magkaroon ng koneksyon sa labas. Nalilito sila dahil sila lang ang nasa ere ngayon. Tinitingnan ni Phil ang mas maliwanag na bahagi dahil ito ay nangangahulugan na tataas ang kanilang rating. Isang truck ng bumbero ang nagmumula sa kabilang bahagi ng simboryo, ngunit pinigilan ito ni Barbie bago ito bumagsak. Dumating ang pulis at sinisiyasat ang pader ngunit hindi nila nauunawaan ang pagkakaroon nito. Sabay ding dumarating ang konsehal ng bayan na si Big Jim, ngunit nalilito siya gaya ng iba. Ipinapaalam sa grupo na ang bawat kalsadang patungo sa bayan ay sarado na nagdudulot ng ilang aksidente. Para matigil pa ang mga ganitong aksidente, kailangan nilang mag-issue kaagad ng emergency na anunsyo. Sa ibang lugar, dalawang batang nagngangalang Junior at Angie ang nag-e-enjoy sa isang romantikong umaga na magkasama. Si Angie ay nakatatandang kapatid din ni Joe, na nagtatrabaho bilang isang voluntaryong nurse. Sa init ng panahon, naamin ni Junior na in love siya kay Angie. Nadudurog ang kanyang puso kapag sinabi nitong hindi sila pareho ng nararamdaman. Nagkakaroon sila ng pagtatalo at sinampal siya ni Angie at bumagyo. Ang mag-inang Carolyn at Alice at kanilang anak na si Nori ay bumibisita rin sa bayan para magtrabaho. Plano nilang umalis sa lalong madaling panahon, hindi alam ang simboryo na tumatakip sa bayan. Ang isa pang kilalang tao ng Chester's Mill ay isang investigative reporter na nagngangalang Julia. Isang umaga, tinawag siya ng isang babae para magulat ng kahinahinalang aktibidad. Nakakita ang babae ng 6 na tangke ng propane na ibinibigay sa reserba ng bayan ngayong linggo. Masyado itong maraming stock para sa gasolina, na sa tingin niya ay kinokolekta para sa isang lihim na layunin. Nangako si Julia na sisiyasatin ang usapin ngunit hindi niya ito pinag-iisipan. Ang konsehal na si Big Jim ay pumunta sa istasyon ng radyo at ibinalita ang estado ng emergency sa mga tao. Pinakikinggan ito ni Carolyn, ngunit sa tingin niya ay isang uri ito ng advertisement. Ilang segundo bago sila bumagsak sa simboryo, isang kotse mula sa kabilang panig ang bumagsak. Ligtas ang pamilya ngunit si Nori ay nagsisure kaagad. Kapag siya ay walang malay, may sinasabi siya tungkol sa isang pink na bituin. Kaagad siyang isinugod sa ospital na puno ng mga nakaligtas, mula sa mga pag-crash na nangyayari sa paligid ng bayan. Sina Julia at Barbie ay nasa ospital din para makita ang kanyang asawa. Nalaman ni Julia na ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagtatrabaho tuwing linggo, at nagsisinungaling sa kanya. Sa labas, nakilala ni Barbie si Angie at nakipag-usap sa kanya dahil sa sigarilyo. Nakita sila ni Junior na magkasama at puno ng selos. Sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal niya kay Angie ay naging obsession, at ang makita siyang may kasamang ibang lalaki ay nag-trigger ng isang bagay sa loob niya. Sa ngayon,
ang mga hangganan ng bayan ay binabantayan na ng militar. Sinusubukan ng ilang siyentipiko at eksperto na alamin kung ano ang maaaring naging sanhi ng kakaibang fenomenon, ngunit walang sino man ang may mga sagot. Pagkalipas ng ilang oras, nakilala ni Big Jim ang sheriff at tinanong siya tungkol sa propane. Malabo nilang pinag-uusapan ang lahat ng ginawa nila para iligtas ang bayan. Malinaw na may alam sila tungkol sa simboryo, ngunit pinipigilan nilang pag-usapan ang bagay na iyon. Isang araw lang dapat nasa bayan si Barbie at walang matutuluyan. Sa gabi, nilapitan siya ni Junior at nagsimula ng isang pag-uusap na sa kalaunan ay naging banta. Naguguluhan si Barbie sa ginawa niyang mali, ngunit naputol ang kaguluhan nang makialam si Julia. Sa ibang lugar, ang mga kabataan ay nagpa-party, hindi pinapansin ang state of emergency. Nakilala ni Joe ang isang lalaki na kaedad niya at pinag-uusapan ng dalawa ang sitwasyon. Bigla siyang nag-seizure at may sinabi tungkol sa mga pink na bituin, tulad ng ginawa ni Nori kanina. Nasa bahay niya ang kanyang kapatid na si Angie, nang pumasok si Junior at kinidnap siya. Dinala siya sa lumang fallout shelter ng kanyang ama, at sinasabing alam niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinahayag na ang kanyang ama ay si Big Jim. Palagi siyang paranoid tungkol sa kanilang kaligtasan, kaya naman itinayo niya ang shelter. Pansamantalang dinala ni Julia si Barbie sa kanyang bahay, at hinahayaan siyang manatili ng gabi. Naging maayos ang lahat hanggang sa makita niya ang larawan ng kanyang asawa, at mapagtanto na ito ang lalaking pinatay niya noong umagang iyon. Si Linda at ang sheriff ay nasa patrol, nang sumabog ang pacemaker ng sheriff at pinatay siya sa proseso. Ang isang flashback mula sa umaga ay nagpapakita sa amin na nasa bayan si Barbie, para makipagkita sa asawa ni Julia at makipag-usap sa kanya tungkol sa isang uri ng pagbabayad. Ayaw magbayad ng doktor na nagdulot ng away at aksidenteng nabaril siya ni Barbie. Kahit na aksidente lang iyon, alam niyang mahahatulan siya, kaya para maiwasan ito, itinapon ni Barbie ang katawan. Sa umaga, napansin niyang nawawala ang kanyang kwintas at tinanong niya si Julia tungkol dito. Nangako siyang babantayan ito, ngunit napagtanto ni Barbie na iniwan niya ito sa cabin, kung saan niya pinatay ang kanyang asawa. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.